Ito na yung dating lugar na masukal ni paring John Toy dito sa area na to, sa kanilang kinain po nila yung kinain po nila yung setback dito sa kalsada. Kaya yun po yung aming naging basihan. Kailangan dalag. Dito sa Bulacan. Bagong panganak na naman po si Basal. Ayan. Pito po yung anak niya. Medyo may edad na po itong aso na to. Siguro kung hindi ko nagkakamali, mga 5 years na yung aso na yun. Yung huling anak niya ang natira sa akin si Bulag. Dapat pamimigay ko noon to eh. Kaya lang nung na-discover namin na bulag siya, tapos hindi siya bingi din siya. Ito po siya, buhay pa rin. Bulag! Oh, wala siya, hindi siya marinig. Kung ano lang yan, kung ordinaryong aso lang po yan, yung buntot niya isa ay i-wave niya pagka tinawag. Yan siya. Ito po yung kasunod ng mga bago na yun. Kawawa siya. Ayaw ko naman siyang pakawalan, baka masagasaan, hindi mapansin pag kung makakatulog siya sa ilalim ng sasakyan or maliligaw siya pagka nakabukas yung gate. So ayaw ko siyang pakawalan. Kawawa siya. Wala siyang reaction. Wala. Morning! Ayan yung gagawang pusa ko. Naglalaro mag-isa. Napaka-effective po. Nung pong simula akong pusa dito sa loob ng bahay, ang daming dagang naglalaro dyan. Ngayon wala na akong napapansin. Simula nung nandito si Morning. Ayan. Ayan o. So mga boss, ang lakad natin ngayon sa Angat Project. Tapos bibili ng mga kailangan nila doon si Bayaw, dadalhin din po doon. Project po natin doon, isa pong bahay kubo. Modern kubo yung pinapagawa nila Ate Mary Grace tsaka ni Kuya Renato doon. So tara, biyahe tayo papuntang Angat. Tapos baka makadaan din po tayo sa May Kawayan, yung pong project namin na binabakuran doon. Owner si paring John Toy tsaka si Maring Joanne. So update din po tayo doon. Kahapon pumuntas ako ng Santol. So sabi ni Ate Mary Grace, gusto daw niya Santol. Yan, nagpadala po ako kahapon doon sa Angat. Yan, nagustuhan naman po ni ate. Napakatamis daw. Matamis naman po yung bunga nito, kaya lang medyo maliit nga lang. Ang dami pa sa taso. Sasama ko ngayon si Bayaw para meron akong sama sa biyahe. Mahirap po kasi mag-isa lang sa biyahe. Tapos at the same time marunong din siya mag-drive. So siya muna pagdadriving ko para makapagpahinga din tayo sa biyahe. Ayan, bili po tayong materyales. Dadalhin ni Bayaw doon. Sasakay kay Hero. Ito, si channel bar na 2x6. Ayan. Ito yung gagamitin natin. Tapos may naidala na rin pala si Bayaw doon pang poste. Bali yung poste nitong project mga boss, 4x4 na square tube or tubular. Still alos po siya, steel frame. Tapos cladding siya ng tongue and groove na Piston board.
Dami oh. Uy, big bike oh. Happy Fiesta mga boss. Fiesta po ngayon dito sa ano, San Isidro. San Isidro dito sa Arayat. Tapos pista rin sa ano, sa Lubao, sa project po natin doon. Marami pong pista ngayon na May 15. Dito sa Arayat, 3. Sa may Kamba, Gatchawin, Lakmi. Tapos dito, iba pa to. Dito ano to eh, sakop na ng Santa Ana to. Ayun oh, ang dami nilang ano, musikos ah. Dalawa oh. Happy Fiesta. Ayan, nandito na po tayo sa Angat, Bulacan. Ayan na mga boss, halos sabay lang kami ni Hero. Ito na yung mga bakal. Dito po kasi sa parting Bulacan dito sa may Angat, wala pong mabiling ganito. Ayan siya oh. Si channel bar na 2x6. Tapos yung nagpadala na rin ako ng ilang parasong 2x3. Ito pa yung 4x4 na tubular. Dito rin wala ang ganito 4x4. Sa Pampanga lang halos yung pangawala dito. So inaangkat ko na papunta rito. Ayun na po yung ano, yung pinaka structure nya. Bali yung pinaka column nya 4x4. Second floor po to. Ang sukat nito mga boss nasa 4 meters by 5 meters. Ayan, ipa-flash ko po sa screen yung design nito soon. Metal frame, tapos yung kanyang wall, gagamit kami ng tanging groove na Python board. Tapos yung interior nya, double walling siya, Python board din ang gagamitin namin. Mas maganda po kasi yung Python board, matibay. Hindi ko kumpara sa gypsum board na masaging mo lang, mabubutas. So mas prepare ko yung gypsum board, hardiplex or Python board. Ayan, pundasyon muna. Tapos pagkatapos ng platform, so alas trabaho nito welding works. So tingnan natin kung makukuha natin ng 1 month. Six meters ang taas po niyan, ang isang buo. So hindi ko na pinaputol, pinabuo na para hanggang taas na yan. Dito po yung CR. Tapos dito yung access nya, kapanik. So na siya ano dito, balcony, pa letter L, ganyan. Ayan, itong bakod mga boss, pinipinis na ni Master Denden. You know, primer muna to. Tapos kulay gray na no? Solid brown. At tulad nung doon no. Oo, para bumagay nga naman. Pero ako mas gusto ko rin yung ganung kulay. Tapos yung gray. Ito parang gray. Kamukha mo. Ayan, gray. Ganda. Tapos yun, ayun po yung grills na ilagay na rin. Ayan na, ito po yung kanyang floor plan. Halos 4 meters, tapos 5 meters. Hindi po kasama itong ano, meron po siyang 1 meter na balcony sa taas. Tapos dito yung sa 1.5 meters pa letter L siya. Tapos dito yung access nya. Second floor po, ano lang siya, bed. Ayan na, double or full size na bed kasi rito. Ayan po yung laki nya, 20 square meter. Ayan dito si Architect Glad po ang may gawa ng design na to. Ayan, shout out kay Architect.
Sabi selling mo rin. Pwede na rin eh. Oo, yun o, mga boss. Walang kamatayan talapia, mga idol. Ayan. Ang aming ulam. Inihaw na talapia. Payat lata rin pinili mo. Lalaki yun. Payat. Kalalaki mo kasi yung tilapia, medyo payat. Yung pula yung buntot. Ayan na siya. Hindi natin makita yung gate dahil nakaparada si Hero dito eh. Hindi po kasi mapasok, may halo sila doon. Pero all in all, ang ganda po nitong bakod. Ayan siya oh. Ganda. Mas white yun. Ayan mga boss, inabulan tayo ng ulan. No? Umuulan dito sa Bulacan. Anong sigang ni? Sigang Anong dito? Ah? Bangus. Kaya mga boss, sinigang na bulang lang sa bayabas na bangus. Tapos meron pa kaming inihaw na tilapia. So kaya muna tayo bago tayo umalis. Pagkatapos po natin dito, diretso ako ng may kawayan. Ito lato-lato ba? Nasaan na lato-lato? Ayun yung plato. Hindi yung ayun inihaw. Kain tayo. Sino? Kumakain kaya ng isda si papa mo, Josh? Sabo, may sabaw naman. Paghimay mo kaya? Susubo lang, mamaya nakakain. Makain ng isda yun. Makain isda si Junior. Oo, kumakain yun. Sachi lang yun hindi. Si Dende kumakain tilapia yun. Tilapia pala, bangus. Bangus siya boss, at niya may itong tilapia, huling 5 laret ang gilinit ng bangus. Ayan mga boss, iwanan po natin sila. Sa may kawayan naman tayo. Ipin muna natin itong harapan. Ayan. Ganda na. Let's go. Another project. Ito po yung mga materyales. Yung iba dito ko na lang bibilin. Meron naman po rito. Dito lang kasi wala nito. Mga C-channel bar. Ito niya, nagulat po ako ng Sana all may bakal yung kalsada. Galing. Ang galing ng contractor dito, sana all. Tibay. Matibay na yung kalsada dito sa Bustos. Ayan na, nandito na po tayo dito sa May Kawayan. May Kawayan, Bulacan. Sabi mo dyan sa sakyan ni Parin John to eh. Boss, pwede mag-apply ng labor dyan. Hoy! Pare! Nakakagulat ka naman. Taas na pare ah. Kasama mo, ikaw lang? Ayan na mga boss, ito na po yung project dito sa May Kawayan. Ito na yung dating lugar na masukal. So, ayan. Halos ito na lang harapan. Tapos yung rampa rito. Ayun po yung rampa nya. Halos 2 metro po yung tinambak dyan. Tapos dito, ganoon din. Mataas din po dito dahil dito po itatayo yung bahay ni Paring John Toy. Dito, sa area na to. Dun sa kanilang kinatatayuan na yun. Kasi ito pa lang po yung property line talaga. Ito pong mga bahay dito, kinain po nila yung setback dito sa kalsada. Ito talaga ito. Inuna namin sinunod na po namin yung yung talagang property line kung hanggang saan ito. Halos 2 metro yung labas nila sa kalsada. Pagka po kasi nag-widening dito, so isa pa sa problema pagka kinuha ng gobyerno to,
So at least itong ginagawa namin safe na, hindi natatamaan ng widening if ever. Hindi natin masabi kung darating yung araw na iluluwang po yung kalsada na yan. So marami pong tatamaan dito sa area na to, lalo na sa kabila din meron din mga ano din, kinain yung kalsada. So ito na po siya. Ayan, medyo dito, medyo nagtagal dahil yung mga tao dito, yung mga kasama ni Mayor, ay si Mayor, hindi pumapasok. Tulad ngayon, 3 lang sila. Ayun na, pero so far so good naman po yung ayun, natambakan na rin. Taas guruin nyo, 2 metro yung kalsada and hindi na po babahayin to. Hindi pa siya total puno. Ito yung taas niya ayan. Ayan yung dating elevation itong lote na to. Taas. Yung ginamit namin dito si ETSB number 6. Kailangan po matibay yung pader dahil mataas yung tambak. Ayan, ang balak pala dito ni Parang John to mga boss, po, pay parking sa mga residente dito na walang parkingan or yung mga parkingan na bumabaha. So dito sa area niya safe yung mga sasakyan, lalo na ngayon na magtatagulan na. Dito po sa area, dito sa may kawayan, sa Loysoy po ito, sa Loysoy. Bumabaha po rito na napakalalim. Sa may kalsada daw yung pinakamataas na baha, lampas tao. Kaya yun po yung aming naging basihan. Kailangan at least ganun kataas yung tambak. Ito yung backhoe na ginagamit. Ayun, mataas na sila, mataas na yung lugar nila. Nilipat na rin yung barracks dito. Taas. Ay, may isda mayroong dalag. Yan daw po kasi talaga isda tong na to. Itong mababaw na yan or malalim na yan. Yung mga isdang nakulong dyan pag time na malaking baha na sila dyan, na trap. Dalim. Dalag isda nga, dalag. Okay. Pare, muna na ako. Okay. Ingat. Sige. Dadaan pa ako sa Wilcon Tara. Let's go. Ayan, nandito na po tayo sa Wilcon. Kukunin ko lang yung order ko na gagamitin sa San Fernando project. Tapos uwi na tayo. Okay na. Chip, yun na chip. Okay. Thank you. Okay na, yung mga boss, ano na tayo? Okay. Uwi na tayo.